Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Dito pa, may pinadala sa atin na mga picture ng mga vans, mga sasakyan. May tatlong Thai. Kami naman. Ito yung signature campaign ng mga DDS. Tony, anong masasabi mo dito? Sabi nila. Ang dami, ilang sasakyan din pinicturan. Talagang may print nung Thai, kami naman. Natin dito, may sinend sa akin ng mga pictures ng mga vans. Ilang mga sasakyan ito, sample lang daw yan. Ang dami daw niyan sasakyan sa iba-ibang lugar. Mga sasakyan na linagay ng Thai, kami naman. Yung 'di ba kasi may signature campaign na sinusulong ang mga DDS. Gusto nilang bring FPRRD home. Oh, 'yan. Bring PRRD home alive. Oh. Pabalikin na daw sa Pilipinas ng buhay si Duterte. Kaya mayroon silang signature campaign na sinusulong sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, pati sa ibang bansa. Yan yung kanilang signature campaign ngayon. O ngayon, para magsagawa niyan, may mga sasakyan, may tatak ng Ay, kami naman, bring PRRD home alive. Matindi, Maraming pera talaga itong mga DDS na ito. Maraming pera. Umiikot yan. Umiikot yan sa mga palengke, mga terminals, mga malls, kung saan maraming tao. Umiikot itong mga vans na ito, itong mga sasakyang ito. Kaya matindi, Kaya lang, ang tanong, kapag nakalikom ba sila ng milyon na perma, mapapabalik na ba si Digong? Ibig bang sabihin, kapag nakalikom sila, sabihin natin ng mga ilang millions, 5 million, 10 million na perma, pag pinadala ba nila yan sa ICC, papakinggan ba yan ng ICC? Iko-consider ba yan ng ICC? Awan ko dito sa mga DDS na to eh. Ano na yan eh. Parang pinapaasa pa ng mga leaders nila, yung kanilang mga supporters na gawin nyo ito, pumirma kayo dito, makakabalik si Digong. Wala yun. Nagkakalat lang sila ng ng hope, ng pag-asa. Wala na yan. Ba't hindi pa nila matanggap? Ang tanging paraan talaga ni Digong para makalaya, manalo sa kaso. Dapat yun na yung kinoconcentrate ni Attorney Kaufman. Yung manalo na sa kaso. Para pag nanalo sa kaso, tapos na. Ma-acquit si Duterte. Yan na yun. Yun na yung pag-concentratean. Itong mga papirma na to, wala naman yan. Wala naman yan. Yun ngang Senado, nagpasa ng resolution, di ba? May Senate resolution in support sa panawagan na house arrest kay Duterte. Kinonsider ba yan ng ICC? Hindi. Nung nag-decide yung ICC sa interim release, hindi yan kinonsider. Hindi kinonsider yan. Sa katunayan, nakakaano pa nga yan, nakakasira pa sa mga diskarte nila Attorney Kaufman sa ICC. Bakit? Yung sinasabi ng Duterte na wala na silang network, wala na silang support, wala na silang influence, wala na silang kapangyarihan para gawin yung mga kinakatakutan ng ICC na pwedeng gawin ng kampo ng Duterte. Wala naman daw na silang ay ito, nagagawa nila ito. Ang daming sasakyan na nagpapapirma. Ang daming mga tao na nagpapapirma. Marami silang pera. Makikita mo yan. Hindi naman gugulong yan kung walang pera yan na involved. Yung mga magpapapirma dyan, may kakain yan, magagasolina yan, magpuprudo yan. Tingnan nyo naman yung mga sasakyan. Magaganda pa yung mga sasakyan. Tapos lahat may tatak. Ay, kami naman. Bring PRRD home alive. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang pinapakita lang dito, marami talagang pera ang Duterte. Marami silang pera. Kasi hindi mo maisusulong yung signature campaign na yan kung walang panggastos yan. Ilan ba yung gumugulong na ganyan sa buong Pilipinas? Kung ilang linggo na yan, ganyan yung ginagawa nila. Sa tingin ko, ginagawa nila yan, signature campaign yan,
para magkaroon ng database kasi ilalagay mo dun yung complete name mo, saan kang barangay, saan kang bayan, probinsya. Mayroon na silang database ngayon. Anong cellphone number mo, email address mo, Facebook account mo, nakalagay yan doon, sigurado yan. Kaya pag nagkampanya sa 2028, mayroon na alam na nila ang mga kukontakin dahil doon sa kanilang mga signature campaign na yan. Ano yan, magagamit nila yan. Pag pag alam sino yung mga sumusuporta sa Duterte, nandun yung pangalan, complete name, full name. Nandun yung address, nandun yung cellphone number, email address, Facebook account. Yan naman, mga importante yan eh. Tapos, bawat napapapirma doon, linalagay nila sa database. Para talagang ganahan ang magpapapirma niyan na yun. May sasakyan, may tatak na tay, kami naman, bring PRRD home alive. May budget, may pera. Yan. Kaya yan. Iniikot ng mga taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte ang iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ng Bulacan para sa inilulusag nilang signature campaign caravan na may temang Tay Kami Naman. Sa pahayag ng isang Duterte supporter na si Kuya Part kung bakit nila ito ginagawa. So, ang signature campaign po ay ito po ay pinapagalaganap. Hindi lang po dito sa Luzon or Visayas o Mindanao. International po ito. All around po ito na lahat po ng Pilipino at hindi Pilipino ay pwede pong pumirma, magpakita ng suporta sa dating Pangulo. Ito po ay lumilibot po ito sa Luzon, Visayas, Mindanao. At meron din po tayong online signature campaign para po masuportahan natin ang dating Pangulo na alam nating mga Pilipino na ito ay illegal po ang pagpapadala sa dating mahal na Pangulo doon sa Netherlands. Ilang kababayan natin ang nagbigay ng pahayag gaya ng isang seafarer na nakabakasyon kung bakit sila nakisa at pumirma sa nasabing signature campaign. Ang totoo, papunta ako ng SM. Nakita ko lang kayo, nasa barko na ako, nakita ko na sa online. So sabi ko, makatulong ako kay Tatay Tigo, makatawi ba? Kaya sabi ko, pirma ako. Kaya una, nagtanong muna ako kung may bayad. Kasi hindi ako pipirma kung babayaran ako eh. Gusto ko yung pirma ko, voluntarily di ba? Walang bayad. Kaya, ayun, suporta ko kay Tatay Tigo. Suporta lang ba? Ano man, bakit pumirma kayo? Bakit? Kasi ko, anti-drugs talaga ako eh. Marami siyang nakakita talaga sa drugs. Talagang pabuto ko sa mga ginawa talaga ni Duterte. Marami mo nagkakan, pero mas gusto ko talaga yung ginawa niya noon na talagang magsupil niya talaga sa droga talaga. Marami talagang hindi tama talaga sa mga nangyari. Hindi ka po talaga. Isang ginang bitbit ang kanyang anak ang nagsadya sa lugar para pumirma at naging emosyonal nang magpahayag siya ng kanyang saloobin dahil sa kasalukuyang nangyayari at nagaganap sa bansa. Ang makakalap na signature ay isusumitian niya sa Supreme Court bilang support documents para sa pagpapawi sa dating Pangulo. Ito po ay susubmit po natin sa Supreme Court. Ang sa gayon po ay makount po ng Supreme Court kung ilang Pilipino ang papabor na makabalik dito ang dating Pangulo. Kaya po kinakailangan po namin dito sa signature campaign ay ang pangalan po ng tao, address po at ang number ID, pati ang ID kung anong ID meron ka tapos signature. Bakit po kailangan ng ID? Kasi may mga tao nagtatanong bakit kailangan ng ID tuloy pang i-scam. Kung wala ka pong ID o ID number, paano po makikita ng Supreme Court na ito'y tao'y buhay? Pero kahit naman ganun ang gawin nila, wala na. Ang pwersa ng Duterte hindi na tulad ng dati. Pahina ng pahina ang pwersa ng Duterte. Ano ito? Saka walang mangyayari diyan sa mga papirma na yan. Hindi magbabago ang stand ng ICC dahil lang sa signature campaign na yan. Anyway, pinapa-react lang tayo diyan ng mga viewers natin. Ano ba, attorney, ang take mo? Ito, mga picture ng mga vans, grabe, umiikot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Talagang grabe ang nila, logistics at finance ng mga DDS. Ikaw ba naman? Sa pera ng mga Duterte. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.